Siguro para sa akin yung merong disadvantage at advantage yung pahinga namin. Una-una, sinasabi ko nga sa team na mahirap kasi nag-stop ladder na ma-master ng mga teams yung pressure sa loob ng court samantalang tayo nandito nakapahinga. So yun yung advantage ng ibang team na at least yung pressure na-handle na nila. Kami sa tune-up lang pero wala dun yung pressure. So sabi ko sa kanila, kailangan masabayan lang natin ito. Ang nakita ko kanina, medyo mabagal yung start namin. And eventually, nung nasa latter part na nung set, nakaka-adjust na yung team. And then nakakasabay nun sa ganong klase ng labanan. And then, siguro na-handle na rin pressure. So, yun yung nakita ko nung first set. Thank you. Okay, we will have first the opening statements ng mga players. We have Shane Leterta. Shane, your thoughts about the match? Ano man sabi mo? Match po. First po, naging mahirap po sa amin kasi yung score po talaga namin is dikitan po. May time pa po na nauna talaga sila. So, hinabol po namin, pinagtyagaan po namin. And maganda naman po yung pinakita ng team. So, ayun po. Alright. Guys, we're gonna direct your questions first to Coach Ramin muna. Okay, the floor is open for questions for Coach Ramin. Coach Ramin, siguro ano masasabi ko sa kung hindi nag-step up kahit medyo nahirapan ngayon si Shepara sa game 1? Yun nga, kasi based dun sa inaral nila, medyo sumusunod si Sibana doon sa inaral, medyo, sabi ko yung situation, iba na eh. Pagka nakita ko kako na, sabi advice ko sa kanya, pag nakita mo na, nandun ka na, idiin mo na yung palo. Hinakabaan talaga niya yung palo, hanggang sa, nagkakamali, and eventually, nawawalan ng kumpiyansa. Marami siyang ganun. So, sabi ko, huwag kang matakot ma-block, kasi meron naman tayong coverage. So, yun siguro, and then unti-unti naman niya nakapag-adjust ng mga third set. Coach, can you talk about yung defensive game plan nyo kay Sam? She only had 2 points this game. Actually, wala kaming specific na depensa sa bawat players. Basta kami, yung pattern lang namin, sabi ko sa kanila, tayo naman yung number 1 blocking team. So, kailangan magawa natin yung maging number 1 blocking team. So, sino pa man yung pumalo, kailangan bumlock tayo. Sabi ko ganun. So, almost 2 weeks out because naghintay po kayo ng kalaban. So, can you explain lang po kung paano yung preparations nyo, how para hindi po mangalawang, especially in finals game 1? Actually, yung first week namin talaga more on kami recovery and rehab. And ito pala yung week medyo nag-adjust na kami, konting conditioning at saka tune-up game. So, ganun kahaba. At least maganda para sa amin kasi natapos yung second round, bugbog kami sa laro eh. Talagang sunod-sunod yung game namin. So, kailangan ng team yun. And ayun, naging advantage namin siguro yun na naipahinga yung team. Coach, na-experience nyo na po dati yung mas pitong eliminations ginagawa sa finals. Kaya ngayon po, ano po yung naging pinakapangaral nyo po sa mga tao na huwag kayaan din kumbaga mag-take over sa isip nila yung mga nangyari. Sabi ko lagi sa kanila, yung season 76 bangungot sa team yun eh. Yung panahon nila Abby na nasweep namin yung buong elimination and then yung Ateneo medyo gumapang yun hanggang dulo. So sabi ko ayoko na maulit yun. Every year naman talaga sabi ko sa kanila, kung sino yung nag-champion, yung paghahandaan natin. So eto na yung situation, eto na yung pagkakataon na makabalik kami, makakaharap ulit namin yung NU. So kailangan paghandaan natin. Kasi sabi ko, hindi naman lahat nabibigyan ng opportunity makarating ng finals. Nauna tayo, sabi ko, kailangan pangatawanan natin ito. Coach, siguro yung 1 week away na lang, paano nila na siguro makontrolin yung emosyon ng team para matapos na sa tapat? So wala kaming ibang gagawin, basta kami kung ano yung ginawa namin preparation, tuloy lang. Alam naman namin na hindi naman hihinto yung enyo, hindi naman nababago yung galaw nila. So matalo manalo, isa lang yung galaw, veterano yung setter, and yung mga spikers, andun naman, hindi naman masasabing mahina. Even yung mga second stringer nila, pwede mong gamitin yun, malakas talaga eh. So talagang maganda yung pinakita ng enyo, pero mas ginusto ng mga bata eh. Coach, my last question is, now job is not yet done and there's game 2 pa, so how we gonna take this next few days para syempre mauna yung gigil para matapos yung series?
one thing yung maganda kasi at least nanalo kami ngayon and then makakatulog na maayos, makapagpapahinga, and then bukas practice ulit. So kung ano yung mas mahirap yung nagpa-practice ka na masama loob mo, mas maganda yung magaan ang loob mo. Kasi motivated ka talaga pagdating ng Saturday. Okay, we will let Coach Ramil go. Coach, congratulations, and we'll resume with our post-match with Shane, Amy, and Angel. Thank you, Coach. Now, nana si Shane, so we have Amy first. Your thoughts about the match? I'm very happy with the performance overall sa team namin kasi yun nga, pinusuan talaga. Pero, yun lang, always namin nire-remind yung team na to not be complacent. Kasi hindi talaga ito about kung paano namin sinimulan yung season, pero kung paano namin i-end yung season. So, nandito na kami, nabigyan kami ng opportunity sa game 1, so hindi pa tapos yung laban. So, we're gonna give our best sa mga trainings namin para mapaghandaan yung game sa Saturday. Shane, your thoughts about the match? Syempre ako as senior na talaga. Happy ako kasi may mga bata talaga today na nag-step up din. So, lahat talaga napakita na ng team na kung sino man ipasok, kaya mag-contribute. So, I think that's one of the best thing na nangyari ngayong game na to. And of course, yung kapit, as a team, nakita ulit namin na kaya namin kumapit na kahit abanse yung NU ng 4 points. And siguro, kasi pagkatapos na to, ang gagawin lang namin is to remind everyone to not be on the cloud 9 and to focus kung anong goal talaga namin. Kasi gusto din talaga namin matapos tong season na to na maganda. Ito, one step closer lang to, pero hindi pa natatapos yung laro talaga. Okay, the floor is open for questions. Siguro ito ngayon, mas malaki yung role mo ngayong final, tapos nag-deliver ka. Siguro, paano mo lang in-embrace yung mas malaki yung responsibilidad para sa team ngayong final? Siguro po, kung ano po yung nilaro ko last game, parang nasa isip ko po na kung hindi ko po siya kayang mahigitan, parang gagawin ko po kung ano yung nagawa ko last game or kung kaya po talaga mahigitan. And siguro, para na din po sa team na kita po talaga na sobrang tiyaga sa training and alam po namin na pagod talaga kami araw-araw sa training para dito, para sa championship game po namin, and ayun po. And For Amy, mas parang yung naging 72 days na nawala kayo daw. Parang take us program, ginawa ng team, personally din, paano niya hinandle yung buong build-up na yun for the last game? yun nga, yung sinabi ni Coach Ramil kanina na yung parang pahinga namin nakatulong talaga for our recovery kasi yung elimination, sunod-sunod yung games namin. So, ayun, nakatulong siya para mapahinga yung bodies namin, yung mga sakit-sakit na nabawasan. So, ayun, very helpful talaga siya and nag-focus kami sa talaga, parang mga individual skills pa namin na kulang talaga sa team. So, yun pa yung winner ko namin. Tapos, yung connection namin talaga inside the court. And yung mga tune-ups din talaga nakatulong din talaga sa amin. And sa dami rin ng heartbreaks against any over the years. Coming from a personal place mo for you, paano mo gustong tapusin talaga itong season? Ako gusto ko talaga matapos na maganda. Maganda tignan yung Lasal. Yun lang talaga. Kasi ang daming as a rookie before, tapos nangyari yung season 86 and nangyari yung season 87 na gustong-gusto talaga namin makabawi pero hindi namin nagawa ng season 87. And it was under me as a captain. So ngayon talaga I'm trying to be patient with myself and also I'm trying to be patient with my teammates talaga. Kasi I think yun yung isa magdadala sa amin patungong championship talaga. Na hindi lang basta-basta skill ang kailangan sa loob ng court, kundi paano talaga namin dalhin yung sarili namin para matapos ng maganda tong season na to. Sa mga
players, meron bang mga ex-lady spikers nag-reach out sa inyo para kausapin kayo tungkol sa motivational ba sa pag-champion, or let's say yung nangyari nung season 76, we all know what happened. May mga nag-usap ba sa inyo para, huy, gawin niyo nung paraan para hindi mangyari to sa inyo? Actually, ang nag-reach out talaga sa amin si Ate CJ Saga tsaka si Ate Lexi. Talagang hindi naman siya in a way na tinuruan kami na ganito ganyan dapat yung gawin namin para hindi na mangyari lahat ng heartbreaks namin as a team, kundi more on imo-motivate kami na kaya namin, na andyan yung mga ates para sa amin to support us, but at the same time, yung paniniwala nila na kaya namin. So I think it's a big difference talaga pag merong ate, ex-lady spikers na lalapit sa amin at malaki yung tiwala sa amin. And sobrang na-appreciate namin yung mga ganyang bagay kasi may times talaga as a player, we overthink a lot. So when your ate tells you talaga na andito kami, may tiwala kami sa inyo, sobrang laking factor yun sa amin. Lastly, to Angel. Angel, I'm sure NU will play on a desperation mode. Of course, syempre, they'll try to tie the series. So, syempre, ang motivation nyo 0-0. Your thoughts about game 2? Talaga yung NU, lalaban talaga yan. Alam namin na lalaban talaga sila. And alam namin na pag-aaralan din nila kami. The same way na pag-aaralan din naman namin sila, pero at the same time, talagang hindi namin kailangan maging complacent ngayon. Kasi game 1 pa lang, and alam namin na may puso din talaga yung NU, and may drive din talaga sila. May reason sila to fight this year, to fight for this season. And tapatan lang namin yung gusto nilang fire. Kasi sa laban ng game 2, talagang kung sino lang mas may gustong manalo talaga sa game 2. On that